Sa isang maliit na baryo sa Quezon, nakilala si Raquel, isang tahimik at simpleng babae na nakatira kasama ang kanyang lola. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang pagtitinda ng gulay sa palengke at ang pagtulong sa mga kapitbahay. Kilala siyang mabait at masayahin, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may itinatagong lungkot. Dumating sa kanilang lugar si Alfred, isang bagong guro na galing sa Maynila. Matangkad, matipuno, at magaling makisama. Mabilis siyang nakapukaw ng atensyon ng mga dalaga sa baryo, pero kay Raquel lang siya laging nakangiti. Hindi nagtagal, nabuo ang kanilang relasyon, masaya, puno ng tawanan, at parang walang hangganan ang pagmamahalan. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Raquel na nag-iiba si Alfred. Madalas itong hindi nagpaparamdam, laging may dahilan, at may mga bulong na naririnig si Raquel mula sa mga kapitbahay, may iba raw si Alfred. Isang gabi, hinarap ni Raquel si Alfred. "Alfred, mahal mo pa ba ako?" Nanginginig na tanong niya. "Raquel, tigilan mo na. Hindi ko na kaya. Hindi ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay," malamig na sagot nito. Parang gumuho ang mundo ni Raquel. Ang lalaking buong puso niyang minahal, iniwan siya at pinili ang iba. Nang gabing iyon, umiyak si Raquel hanggang madaling araw. At nang maubos ang kanyang luha, tumayo siya at lumapit sa baul ng kanyang lola. Doon niya kinuha ang lumang libro ng orasyon at mga gamit para sa barang. Ang lola niya pala ay isang kilalang mangkukulam noong kabataan nito, at natutunan ni Raquel ang mga lihim ng itim na mahika. "Kung hindi ka magiging akin, Alfred, wala kang pwedeng maging iba," bulong niya habang tinutusok ng karayom ang isang munting manika na kawangis ni Alfred. Mula noon, nagsimulang magbago si Alfred. Bigla itong nagkakasakit, laging nilalagnat, at may mga sugat na kusang lumalabas sa kanyang balat. Walang albularyo o doktor na makapagpaliwanag. Laging bangungot ang dumadalaw sa kanya tuwing gabi. Nakikita raw niya si Raquel na nakatayo sa paanan ng kanyang higaan, nakangiti pero may mga mata na punong-puno ng galit. Hanggang isang gabi, habang naglalakad si Alfred pauwi mula sa inuman, narinig niya ang boses ni Raquel. "Alfred." Paglingon niya, nandoon si Raquel sa gitna ng dilim, duguan ang mga mata, at may hawak na manika. "Hindi mo ako pwedeng iwan. Sa akin ka lang." Nang sumunod na araw, natagpuan si Alfred sa gilid ng sapa, nakaluhod, at nakadilat ang mga mata na parang puno ng takot. Wala nang buhay ang kanyang katawan. At si Raquel, nawala na lang bigla, walang nakakaalam kung saan nagpunta. Pero sa tuwing may bagong dayong lalaki sa baryo, may mga nagkukwento na nakikita nila ang isang babaeng nakaputing damit, nakangiti mula sa malayo, at tila naghihintay ng panibagong pagmamahal, o panibagong biktima.